Dinibdiban na tayo mga kababayan ng China, kumbaga sa street parlance. So ito po patunay na ang China, hindi na natin po sila kaibigan. Yung mga naniniwala na kaibigan pa rin natin yung China, mag-isip-isip kayong mabuti. Lalo na yung mga followers po, mga fans ni Mao Diggs. Sa totoo lang po, inaaway na tayo ng China. And because of that, our president, si President Bongbong Marcos, is taking this very, very seriously. Sabi nga ng DND Secretary na si Gibo kahapon. So ito po yung mga balita ngayon. President Ferdinand Marcos Jr. called a command conference after the latest China harassment. Yung bullying na ginagawa sa atin na nagiging seryoso na, mga kababayan ng China. Marcos orders PCG to probe China's harassment. Sabi ni Gibo, it is intentional anya. Nag-file na rin po tayo ng protest. Kumusta naman anya, Mr. Maravillas, yung reaction ni Inday? Si Inday po, mga kababayan. Ano yan ginagawa ni Inday, Mr. Maravillas? Namimili ng halaman. Relax na relax si Inday, oh. After na lumutang-lutang doon mga kababayan sa alapaap ng Mount Apo, ngayon namimili ng halaman. Ang napiling halaman is snake plant. Hingawan na talaga, Mr. Maravillas. Ito yung balita po. Walang reaction si Inday sa nangyayari ngayon sa mundo. Detach siya sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo dito sa harassment, latest bullying na ginagawa ng mga barkada ng kanyang tatay na si Mao Diggs. Hindi siya po affected ng nangyayari sa West Philippine Sea. Talaga na, Mr. Maravillas, confirm yata yung pagsapi ng espiritu ni ni Nanay kay Inday. Malamang po. Kaya sabi nang react, confidential lover, ay sorry po, plants lover. Confidential lover daw. Ay sorry anya, plants lover. But before ko magagababay, ibigay sa inyo yung kwento, full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para pambili natin ng warship na magpapatrolya dito sa West Philippine Sea. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami yung makapanood. So yan po mga kababayan, China intentionally hit Philippine ship. So talagaan niya, Mr. Maravilla, sinadya. Of course, sinadya po. Unang-una, napakalayo nila, China, yung distansya ng Ayungin Shoal. Nagsadya talaga sila papuntang Ayungin Shoal para harangin intentionally at kamkamin yung ating territory. Malinaw pa sa sikat ng haring amang araw, ika nga, mga kababayan. And this time, yung pagiging agresibo nila, yung aggression against us, in-intensify nila, mga kababayan. Sabi nga natin kanina, sa street parlance, dinibdiban na po tayo. Tinitesting kasi nila yung ating resolve, lalo na ng ating allied countries, lalo na ng Amerika, kung ano po yung gagawin. Ngayon, siyempre, doon sa command conference ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Secretary Gibo sa press conference kahapon na yung Chinese Coast Guard niya and maritime militia vessels in blatant violations of international law harassed and intentionally hit UNESA, May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. We are here to really decry in the strongest possible terms this egregious violation and illegal act within the Philippines 200 nautical mile exclusive economic zone
and the obfuscation of the truth by China's distorting the story to fit its own ends. Ito po mga kababayan yung statement ni Secretary Gilbert Teodoro. Iparinig ko po sa inyo mga kababayan. Philippine Navy and the Philippine Coast Guard are here to give you an undistorted narration of the illegal acts of the Chinese vessels. In short, on or about 6:04 in the morning of Sunday, October the 22nd, 2023, while conducting legitimate rotation and resupply operations within the exclusive economic zone of the Philippines, Chinese Coast Guard and maritime militia vessels, in blatant violation of international law, harassed and intentionally hit Unaiza May 2 and Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. This occurred within the 200-mile exclusive economic zone of the Philippines, which China has no jurisdiction, authority, or right to conduct any operations whatsoever. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea, in complete disregard of any norm or convention of international law. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. The Philippine Coast Guard has been directed to proceed swiftly with its maritime investigation in accordance with international maritime safety regulations. We acknowledge the support of our allies and like-minded nations such as the United States, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions. We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Thank you. Ngayon, sabi mga kababayan ni Gibo, it is an irony kasi ngayon may discussion, nag-host pa yung China ng Code of Conduct dito po sa West Philippine Sea. Pero ito yung ginagawa nila, mga kababayan. Madaling sabi, walang sincerity on the part of the Chinese government. Hindi nila siniseryoso yung pag-host ng meeting para buuin yung Code of Conduct in the West Philippine Sea. Talagang arap-arapan na po na pambabasto sa atin, pagsasalaula po sa atin. Dinibdiba na po tayo. Ito yung sabi ni Gibo tungkol dito. Well, I think it is really very ironic that on this very day, there is the start of the second round of discussions on the proposed Code of Conduct, which is hosted by China, of international law. And within our jurisdiction likewise. So, sabi ni Gibo, what kind of good faith anya yung can we expect from them? National law. And within our jurisdiction likewise. So, what kind of good faith can we expect from them? And that we will wait for our representatives to that Code of Conduct meeting to disclose or to report to our people.
But I repeat once again that what happened yesterday was a serious and egregious violation of international law and an escalation of their expansionist and aggressive action. And yet, today, they are hosting a proposed declaration of a negotiation, the proposed declaration of code of conduct. Now, what kind of message is this signaling? I want to know, and the truth from the government of China, because once again we repeat, they have neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. Will stand the test of credence before our own people and more importantly before the whole world. So, as stated mga kababayan ni Gibo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag agad-agad ng command conference. And the President is taking very seriously ito pong China-Philippine collision doon po sa Ayungin. So, sabi ni Gibo, he urged the public to have a unified view. Magkaisaan niya tayo against China's distortion of the facts. Kasi alam naman po natin, yung Chinese government, may mga pinupunduhan yata na mga politiko dito sa ating bansa, pati mga vloggers. What? Yan po. At makikita ninyo, mga kababayan, sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga pananalita, they are promoting Chinese propaganda. Yeah, ulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, ingat po tayo, lalo this coming midterm election, lalo na po sa presidential election. Malamang sa malamang, yung Chinese government may pinupunduhan po na mga politiko na gusto nilang iupo na dapat sympathetic po sa kanila para patay mali siya lang yung ating mga leaders habang kinakamkam nila yung ating territory. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya sabi po ni Gibo, hinihimok na lang namin ang pagkakaisa ng ating bansa sa likod ng gobyerno sa ating mga hakbang upang isecure ang territorial integrity at sovereignty ng ating republika. Kaya po, ipinamabuti ng ating pamalaan sa liderato ng ating Pangulo na mahayag ngayong araw na to upang sa ganon hindi na kumalat ang fake news at anumang espekulasyon. Nagpapakalat po ng fake news po yung Chinese government sa pamamagitan ng mga propagandista nila na mga local politicians po, national politician po natin dito sa ating bansa, pati mga minions nila na mga vloggers. Very active po. Money talks. Para alam ko na niya, Mr. Maravillas, kung sino yung mga nagtatrabaho sa interes ng China. Alam nyo na po kung sino. Sabi po ni Gibo, kaya maniwala na lang sa ating gobyerno. Huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo ay magkawatak-watak dahil sa oras na ito, kailangan po ng pagkakaisa ng ating bansa. Yung iba po, sumasalok ng pundo. Preparation po yata sa midterm election at lalo na sa 2028 presidential elections. Pangpalitan niya siguro, Mr. Maravilla, sa confidential funds. Sabi po rito, Teodoro said the world and the Filipinos must all condemn China's use of brute force in the West Philippine Sea. Ngayon po kailangan kondinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government na labag sa kahit anong norm ng international law, kahit saang libro hanapin. Meanwhile, sabi rito, Teodoro acknowledged the support of allies in like-minded nations tulad ng Amerika, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, United Kingdom, and the European Union in condemning China's aggression and expansionist actions
We call on our people to stand behind the government in executing our constitutional mandate to secure the national interest in the West Philippine Sea. Sabi mga kababayan ng matapang na si Gibo Teodoro, hindi nagkamali mga kababayan yung ating Pangulong BBM sa pagkuha bilang Defense Secretary kay Gibo. Salute to you, sir. Pero anya si Inday, Mr. Maravillas. Kumusta naman anya, Mr. Maravillas, si Inday? Nasa Quezon City Circle po si Inday, oh. Love Quezon City Memorial Circle. Inday, last week mga kababayan, lumulutang-lutang sa sa kabundukan ng Mount Apo. Umakyat sa Mount Apo si Inday, mga kababayan. Ngayon, nandun sa sa Quezon City Memorial Circle po, namimitas ng halaman. Napiling halaman, snake plant. What? Ngayon po si Inday, one day ago, Love Quezon City Memorial Circle, Quezon City. Kamakailan lang nagdesisyon ako na maglagay ng maraming halaman sa loob ng bahay para mabigyan ito ng vibe. Na parang nasa gubat. Hindi lang pampaganda, nakakatulong din ang mga halaman sa paglinis ng hangin sa pamamagitan ng paggawa ng oxygen. Nagpaparelax mga kababayan si Inday. Nagpunta ako sa Quezon City Memorial Circle para mamili ng halaman dahil marami akong napanood na vlogs na nagre-recommend nito. Sumapi talaga po yung espiritu ni Nanay. Detach sa mga pangyayari sa mundo. Isa sa mga nabili ko ay snake plant. What? Dahil matibay ito at hindi nangangailangan ng sobrang init, maganda rin itong ilagay sa loob ng kwarto at banyo. Nagpapasalamat din ako sa isang kaibigan ko na may negosyo na mga halaman dahil binigyan niya ako ng malalaking palmera. Ayos mga kababayan, yung susunod na presidente ng mga DDS. Naalala ko tuloy ang bahay ni Lola Suling sa napuno rin ng mga ganitong alaman sa kanyang balkone. Ngayon parang malagubat na ang vibe ng sala at masarap ang pakiramdam na napapaligiran ng berdeng halaman. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Batang isip, isip bata, ang lahat. Ang lahat para sa Diyos, para sa bayan at pamilyang Pilipino. Syukran. Love the Philippines. Inday Sara Duterte. Ano palagay ninyo? Normal pa? Normal pa ba? O lumutang na ng tuluyan mga kababayan si Inday? Relax na relax. Habang binubuli tayo, seryoso na yung pambubuli ng mga Chinese. Nandun siya. Relax na relax. Kung ano-ano ang pinagagawa. You see? Sige pa picture. Talaga na Mr. Maravillas, may problema tayo pag ganyan anya. Talagang malaking problema mga kababayan. Kaya ngayon pa lang mag-isip na tayo. Sabi ng isang nag-react mga kababayan, ba't walang tao sa paligid? Pinaalis ba muna para makapag-photoshoot? Pinaalis ba muna dahil sa security protocol? So, ganon ka-relax po si Inday. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa command conference, wala nang haros pahinga. Galing pa lang siya sa Saudi Arabia. Dire-diretso na yung kanyang pagtrabaho para maghanda po tayo
sa mga dapat nating gawin. Pero yung mga operational aspect po ng ating gobyerno, na mga dapat na gawin, hindi na po siyempre binabanggit ng ating pamahalaan. Yan ang sinabi ni Gibo. We cannot discuss that. Pero sabi nga natin, we really have to prepare sa mga eventualities. Mag-ready po tayo sa gera. Kikita na po ninyo ang pagputok ng gera kung saan-saan. We have an active war sa Ukraine. In this time, mga kababayan, sa Israel. At itong mga Chinese, ayaw tayong tantanan. Gusto yata tayong idamay sa kanilang ambisyon para sa sa pagbawi nila ng Taiwan. So we will be forced to defend. Sabi nga po sa Bible, sa Joel 3, chapter 3, verse 9 to 10, proclaim this among the nations, prepare for war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up, beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Huwag po nating ay mga nagsasabing hindi natin kaya, you will be forced na kayanin ito. Pag hindi po natin kinaya, mawawalan po tayo ng bansa. Tulad ng mga pinsan natin na mga Hudyo. Yung mga Hudyo, di ba nawalan sila ng bansa? For almost 2,000 years. Tayo na mga Ophirians na pinsan na mga Hudyo, mga kababayan. Pag hindi po tayo nagkaisa at magpalinlang po tayo dito sa mga makapili ng ating panahon, malamang ganon din ang ating sapitin po. Huwag naman sana, mga kababayan. So, we will be forced to defend. Sabi nga po, tayo, ayaw man natin makipag-away. Pero, right now, inaaway po tayo. And we have to defend. Mali po na sabihin natin na hindi natin kaya. Sabi mismo sa Bible. Sabi diyan, let the weak say, I am strong. Naintindihan ninyo? Mga laging nagsasabi, hindi natin kaya. Tulad ni Maudigs. Pag sinasabi natin na hindi natin kaya, talagang lalamunin po tayo. Yun ang ginagawa sa atin ng mga Chinese ngayon. Kasi, nalalo silang na-embolden. Takot niya mga duwagan niya yung mga Filipinos. Takot sa atin kasi malakas tayo na bansa. So tama ito pong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tumayo laban dito po sa pambubuli ng China. And we engage our allied countries tulad ng Amerika, tulad ng European Union, tulad ng Japan, South Korea, Australia, para tumulong po sa atin. Kasi po, matindi po ang pagnanasa. Alam ba ninyo na ang dahilan ng conflicts, quarrels, wars, ay ang pagnanasa ng hindi sa kanya? Tulad ng nangyayari dito sa West Philippine Sea, kahit sa Israel po, ganon. Ang pinag-awayan po, the land of Palestine, na binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Yun ang pinag-aagawan doon po, lupa. Sa atin ganon din po, territory. Yung teritoryo, mga kababayan, na hindi kanila, atin, malinaw, inaward sa atin. At atin man talaga po, historically. Mas nauna po tayo sa mga Chinese. Alam ba ninyo, this is the land of fear, the land of creation. Wala pa yung mga China. Nauna pa tayo sa mga dynasty nila. Kaya sabi ko nga, simulan na natin ang pagre-research ng ating pinagmulan. Yung proposal po in Congress ni Dan Fernandez about the land of fear. Seryosohin po ninyo, mga congressmen, ang pagre-research ng ating ancient history. Ano daw yung kausa ng away? Sabi sa James 4, chapter 4, verse 1 to 2. What causes conflicts and quarrels among you?
Don't they come from the passions at war within you? You crave what you do not have. You kill in covet, but are unable to obtain it. You quarrel in fight. Ayan po, mga kababayan, ang ginagawa ng mga Chinese sa atin. Nagnanasa sila ng hindi kanila. And because of that, you have to, to defend. We have to defend. Tama, sige po, magkaisa po tayo. Paano niya, Mr. Maravillas, yung nagpo-programa doon sa gikan sa China? Para sa China. Kaya nga po, ulit-ulit sinasabi natin, we have to reject them. Huwag kayong makikinig sa mga propaganda nila. Ayan man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application, mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try po ninyo ito. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.